So type number 3 po sa mga naniniwala na kailangan po ay dumadalo tayo palagi sa training. Ayan. So i-join ko lang din po yung aking isang account or dito sa cellphone ko po para nakikita ko po yung mga nagcha-chat, nagko-comment. So maganda nga po no habang kayo po ay nandiyan po sa inyo pong mga bahay, no? Ay po tayo, nagpa-participate po tayo. Pwede po kayong magtanong, no? Pwede po kayong magbigay ng komento, no? Para po maging conversational. Kumbaga, yung bawat isa ay ma-feel po natin, no? Na parang magkakadikit lang tayo. Mas gusto niyo po ba yung gano'n na parang conversational lang po, no? So, mas maganda po yung gano'n. Ako po ay marahil may matutunan din sa inyo, kaya maganda po na nagko-comment din po tayo. Ayan, so thank you po sa mga nag-type ng number 3 na napakahalaga po at napaka-importante na tayo po ay hindi po uma-absent kada Monday, no? Kasi training is the backbone in building your network. Nakakita na po ba kayo ng isang blueprint? Ayan, no? So sa blueprint makikita natin yung gusali, di ba? Hindi pa nagagawa po yung pinaka-building, pero meron na pong plano kung paano po yun mangyayari, kung paano matatatag, di ba? So kung gaano kalalim yung magiging pundasyon. Kasi po ang tibay at tatag po ng isang gusali nasa pundasyon po eh. Once po na mababaw lamang po yung hukay, ibig sabihin madali pong guguho po yung isang gusali. So ganun din po, no, kung mapapansin nyo po, marami po yung mga hindi na po nagtutuloy, hindi na po nagsasubscribe kasi alam nyo po bakit? Kasi kulang po dito sa training, kulang po sa pundasyon, kulang po sa lalim, no? Ng una yung commitment. Pangalawa, hindi naman talaga naintindihan yung negosyo. So, ano yung kailangan? Kailangan ba ibang tao pa yung gagawa sa kanila nito? 'Di ba? Sila mismo, kayo mismo, tayong lahat mismo yung kailangan po mag-initiate o magtulak sa ating mga sarili para po aralin po yung ganito pong klase ng negosyo. Kasi training is the root, no? Kumbaga sa puno, ugat. Kumbaga ito po yung kumukuha ng mga sustansya po mula sa lupa. At ito rin po yung nagiging dahilan bakit po matatag na nakakatayo yung puno, no? Yung ugat nakakapit po dun sa lupa. Ayan. Or foundation. Pagdating naman sa foundation, ayan yung pundasyon po, no? Katulad nga po ng building na nakita nyo. You will never attain your full potential if you don't know what is essential. Yan, ginawa ko pong rhyme, no? Para madali nyo pong tandaan na hindi po natin makukuha yung full potential po natin. Pagiging national director, pagiging corporate director, pagiging presidential director, or even global director. Kung yung mga basics o yung mga essential hindi po natin malalaman. Kasi naniniwala po ba kayo na may mga affiliate po na once a month lang po nila ginagawa tong negosyo kasi andun na hindi nila alam ang gagawin pagkagising nila ng umaga. 'Di ba marami po sa mga members po natin yung ganoon na magiging go with the flow na lang, 'di ba? Kumbaga, sige, hindi ko naman alam yung gagawin hayaan ko na lang. Alam nyo ba na kung ano yung nag-go with the flow? Kumbaga sa rumaragas ang ilog, 'di ba? Merong mga nag-go with the flow. Ano yung mga 'yon? Alam nyo kung ano? Mga patay na isda. Tayo ba, papayag ba tayo sa sarili natin na maikukumpara tayo sa patay na isda para mag-go with the flow? So hindi po natin dapat na hayaan na tayo po ay manatili po sa ganong level na we will go with the flow o tayo po ay parang patay, no? Kundi
alamin po natin, no? Kung papaano po ginagawa ito. Hindi lang once a month. Hindi po ito yung negosyo na kung kailan mo lang gustuhin, no? Patay sindi mong gagawin. Kung hindi kailangan araw-araw, meron po tayong ginagawa. Kasi napaka sikat nga po yung kasabihan, no, na time is gold. Kumbaga gas-gas na po 'yan. Kumbaga sa sobrang gas-gas niya, hindi na po natin naisa sa puso. Kumbaga sa atin po bilang mga negosyante, kailangan po every second, every minute meron pong um nakalinya po dapat 'yan kung kumbaga sa negosyo po na ginagawa po natin. Dapat yung bawat segundo at bawat minuto po meron pong kinalaman dun sa negosyo na ginagawa po natin. At mangyayari lamang po 'yon na ikaw po ay magiging productive, magiging sobrang alam na alam mo yung gagawin mo kada umaga, kada tanghali, kada hapon, kada gabi kung tayo po ay alam po natin itong mga essential. At ang mga essential na yon yung pag-uusapan po natin ngayong gabi in order for you to unleash your fullest potential hanggang sa maging presidential or maging global director ka. So importance of training. Number 2, training helps you build your confidence. Marami po yung natatakot o kaya nahihiya. Bakit? Kasi hindi po alam nila sa sarili nila na baka magkamali yung sasabihin nila o kaya hindi pa talaga nila alam, no, kung ano-ano yung mga products, sa ano ba yung naitutulong ng mga products. Hindi po alam kung ilang percent ba yung fast start commission or what we call direct referral, di ba? Hindi pa alam kung ilang percentage ba yung matching bonus. No, kapag yung mga ganitong basics pagdating sa products and compensation plan is hindi po natin alam pa or memorize pa, ando na nawawalan po tayo ng confidence, di ba? Kasi natatakot tayo na baka magkamali po tayo. So kailangan po araw-araw talaga, lalo-lalo na yung every 8 p.m. dinadaluhan po natin. Nang sa gayon, mas lumalim po tayo pagdating sa product, no? Wala ka man ma-invite, attend ka pa rin. Bakit? Kasi nagiging training ground mo 'yun no? Na ikaw lumalalim yung knowledge mo at kapag kumausap ka ng tao, alam mo na yung sasabihin mo. And then magkakaroon ka ng confidence. Then training enables you to develop GLLA or what we call good learning and listening attitude. Marami po kasi no na yung ano po sila na nahubog po sila doon sa alam na po nila ang lahat, no? Kumbaga yung upbringing sa kanila. Bakit mo pa kumbaga kahit nga sa sino sa inyo yung may magulang na bakit mo pa papanoorin 'yan? Kumbaga hindi ka ba matalino, 'di ba? Sasabihin ka pa, "VO ka ba? Bakit paulit-ulit na lang? Bakit second time, bakit third time panonoorin mo pa yung pelikula na na napanood mo na?" 'Di ba? Ganun ba yung yung narinig po natin once upon a time, no? Sa mga mahal natin sa buhay, halimbawa ganun. 'Di ba? Dahil nga po meron pong ganung upbringing po sa atin, andoon na sasabihin natin, "Ay alam ko na 'yan, bata ako attend," 'di ba? So nawawalan po ng good learning and listening attitude. So kailangan po sa negosyo pong ito, una po, tatandaan natin na hindi lang tayo yung nag-i-invite po dito. Bawat isa po sa atin, may kanya-kanya tayong team, meron pong nag-i-invite po diyan. At yung presensya po natin, nakakadagdag po yan sa bilang ng mga participants. So yung attendance po natin, yung nag-iisang bilang po natin, nakikita po yung count no sa dami, no, sa yung numbers.
na nakakagana hindi lang sa speakers kundi pati doon sa na-invite po nila. Kasi sasabihin nila totoo nga na ay oo meron nga uma-attend, meron ngang mga tao na nagjo-join ng Zoom. No, ibig sabihin po no na kapag may mga tao na nagjo-join ng Zoom, ibig sabihin buhay ang business. Alam niyo ba na napakaganda po ng Seacrest Wellness kumpara sa lahat ng networking, lahat ng subscription company. Ito po yung pinakamaganda, no? Ngayon, kailangan suportahan po natin yung pagiging yung kumbaga kung siya ay diamante o siya po ay mamahalin pong ah, bagay, kailangan po tayo po mismo yung number one na susuporta sa pagiging maganda po niya. Kasi kapag tayo ay wala, 'di ba? Parang ano po 'yan eh. Hindi po natin sinusuportahan yung kagandahan po ng negosyo na meron po tayo. So attitude po kasi is more than skills. Kapag ka po tayo ay napaka-pride, no? Ayaw nating paturo, no? Alam ko na 'yan eh, bakit pa ako a-attend diyan? Alam niyo po, yun po yung most likely hindi po nagtatagumpay sa ganitong klase ng industry. Kasi attitude is more important than skills. Kaya nga sa ituturo ko po ngayon, no? Kung paanong letter A ang attitude o una sa alphabet, kailangan yan din po yung una na wag nating iwawala sa atin, no? O yung uunahin po nating i-develop sa ating po mga sarili, yung attitude po. Kasi mas importante yan kaysa sa skills. Ang skills po kasi natututunan po yan eh. Pero yung attitude, mahirap po yan ma-develop kasi ano yan eh, kumbaga pagkatao po kasi natin yan eh. And it is more important than education. Kaya nga po marami po yung nagsasabi po ng ano eh, acne. Narinig niyo na ba yung acne? Alam ko na yan attitude, no? So basa po tayo ng comment. Meron po nag-comment si Coach Belma. Yes po, Coach JM. Same with me here na sa school din po nagwo-work. Na laging busy at loaded sa trabaho at ibang lahi ang amo eh. Dobleng ingat kaya po daily listening and learning na lang po ang ginagawa ko para maintindihan ko ang business natin. Yun, tama po, no? Kasi ano po eh, repetition is the mother of all learning eh. Nag, kapag kaya po ay naririnig po natin palagi, alam nyo ba na po, darating yung punto na hindi na po natin kailangan mag-isip. Nasasabi na lang po natin yung mga bagay na ng natural. 'Di ba parang pagkanta, 'di ba? Marami sa mga alam natin na kanta na tugtog o kanta, hindi naman natin memorize, 'di ba? Pero ando na nagagawa nating kantahin. Bakit? Kasi ando na na-absorb po natin eh. So, ma-absorb din po natin yan kapag we will keep on attending. Okay, pangatlo, no? Ito po yung gusto ko po sabihin, only those who will humble and hear will be able to learn new and grow. Yung mga magpapakumbaba lamang po at talagang makikinig, yun po yung lalago. Kasi kapag kasalita tayo ng salita, kanino pong kaalaman po yung lumalabas? Sarili natin. Matututo ba tayo sa sarili natin? Alam na nga natin yun eh. Mas matututo tayo sa ibang tao kasi once na yung ibang tao yung nagsalita, ibig sabihin yun yung hindi po natin alam tapos naririnig natin. Tama po ba? Sabi nga po ni T. Harv Eker, ang author po ng Secrets of the Millionaire Mind. Yan po yung libro po niya eh. Over 2 million copies sold. Talagang sold out. Blockbuster yung kanyang libro, Mastering the Inner Game of Wealth. Sabi niya, rich people constantly learn and grow. Poor people think they already know. Yung mga mayayaman po pala, sila po yung patuloy na nag-empty cup. Kumbaga yung mind po nila, palagi po nilang yung parang walang laman po, no? Ibig sabihin, open po sila palagi na matuto.
ano nangyayari? Lumalago. Kasi bakit? Andun na open yung ano eh. Kumbaga nakakita ka na ng, kumbaga sa, halimbawa uulan, di ba? Batya, palanggana, di ba open yun? Ibig sabihin nasasalo po nila, di ba? Kung ano man yung um, halimbawa, kumbaga, kung i-relate po natin yan sa wisdom, sa knowledge, and also opportunity, nasasalo, di ba? Pero kapag ka nakatakip, ano nangyayari? Hindi natututo, hindi nasasalo. Tama po ba? So poor people think they already know. Yung mga ganun po yung mga hindi po umunlad ang buhay. No, kasi alam po nila, meron po silang meron po silang attitude na okay na ako sa ganito, no? Ba't ako maniniwala sa iyo? 'Di ba naka-experience ka na ba ng taong kinausap mo tapos hindi ka pinapakinggan, hindi ka pinapaniwalaan, no? Kasi 'yan po yung mga yan po yung sinasabi ni T. Harv Eker na they think they already know kasi akala po nila sa mga sarili po nila alam na po nila lahat ng bagay. Ayan, no? Kaya nga yung mga nagsasabi ng alam ko na yan, 'di ba? AKNY. They are those poor people who think they already know. Ayan, no, meron po akong papakitang picture po sa inyo ng iceberg. Yung nakikita po natin na nasa ibabaw ng surface ng karagatan, yun po yung iceberg. Kumbaga 5% lang po yan. Ibig sabihin yung hindi natin nakikita o yung nasa ilalim na 95%, yun po yung mas malaki, 95%. So kung i-relate po natin sa compartment ng ating pong isipan, meron pong dalawang klase ng compartment. Yung conscious mind and the subconscious and unconscious mind. So, makikita po natin, no, yung conscious mind, yung iniisip mo, yung sinasabi mo, yung ginagawa mo, conscious mind, ibig sabihin, conscious ka doon. Aware ka sa ginagawa mo, aware ka sa sinasabi mo, aware ka sa ginagawa mo. So, paano ka gumagawa? Paano ka nag-iisip? Yun yung conscious mind. Pero, alam nyo po ba, meron pong ugat yan. Meron po yung pundasyon. At ano yung ugat at pundasyon na yun? Paano ka nagiging automatic na lang mag-isip, automatic ka na lang gumawa, automatic ka na lang um, magsalita, no, na hindi ka nag-iisip dahil po yun sa subconscious or unconscious mind. So ano yung mga example po nun? Yung beliefs natin, long-term memory, protective reactions, imaginations, controls all systems in the body, programming, emotions, values, intuitions, and even fears and self-image. Lahat po ng yan ay nag-contribute po kumbaga dun sa subconscious mind or what we called attitude. Ibig sabihin kung sino ka ngayon, ano yung personalidad mo ngayon, ano yung behavior mo, no? Kasi hindi naman matatago po yan eh. Kung paano ka makisalamuha sa tao, no? Kumbaga na ang negosyo po kasi natin, ano po yan? Yan po yung papaano ka paniniwalaan ng mga tao, paano ka makikipag-relate sa kanila. Kapag ka ikaw po yung tipo ng tao na kitang-kita sa mata mo, kumbaga kasi we are spiritual beings eh. Kumbaga madidiscern, mararamdaman ng taong kakausapin mo kung ilang porsyento ka naniniwala, no? Diyan sa mga pinagsasasabi mo sa kanya. Alam niya kung alam mo ba talaga yung sinasabi mo o hindi. Alam niya kung nagsisinungaling ka o binobola mo lang siya. Alam niya yun. Bakit? Kasi yung bagay na hindi po nakikita, yung attitude po, andoon po eh. Nandito, kumbaga, nararamdaman at nakikita po nila eh. So yung attitude po na yan, na
nagli-lead kung papaano po tayo makikiramdam, papaano po natin sila kakausapin, papaano po natin sila i-approach, no? Kumbaga yung pangungumusta po sa kanila, yung kumbaga hindi po nila nakikita na peso sign yung tingin mo sa kanila, no? O pagkakakitaan mo lang sila, kundi ang talagang nakikita nila sa iyo is tutulungan mo sila, no? Kasi iba yun eh. Yung tao nararamdaman ka na pagkakakitaan ka dun sa yung tao, nararamdaman nila na gusto mo talaga silang tulungan, gusto mo silang iangat. Magkaiba po yung bagay po na yun. At yung po ay dahil po sa attitude. Tapos, kung paano mo sila kakausapin, paano ka gagalaw, paano ka kikilos, doon po nagkakaroon ng resulta. Kaya, yung na-build po ang attitude, yung po yung usually po, no, araw-araw talaga, merong pasok. Ibig sabihin ng may pasok, meron pong production, meron pong standard, merong premium, may VIP, merong even starter, no? Yung mga hindi po talaga afford yung 3,000. Maganda kay Seacrest eh, no? Merong 998 eh. So makikita natin na talagang tuloy-tuloy. Hindi siya nag-zero araw-araw. Bakit? Kasi yung attitude na na-built for how many years sa kanya, no, sa kanyang pagkatao, is ramdam yun ng mga tao. Nakakausapin niya. So your subconscious conditioning, kung paano ka na-built, no, determines your thinking. Yun po ang magde-determine kung ano po ba yung klase ng pag-iisip po natin. Kumbaga yung pag-iisip po ba natin andoon pa rin sa umiikot sa mga bagay na walang kabuluhan, no? Andoon na nagpapaniwala sa mga sabi-sabi. Yung mga iniisip po ba natin ay mahilig po tayong tumambay doon sa nakaraan. Lahat po ng yan ay dahil po dun sa subconscious conditioning. And your thinking determines your decisions. Magiging tama yung mga desisyon po natin once po na tama po yung ating po pag-iisip. And your decisions determines results. Kasi pag nag-decide ka, hahakbangan mo. Magkakaroon ng action. At yung action na yan, yung magbibigay sa'yo ng positive result. Which is, una, weekly income, monthly income, no? Hanggang sa makuha mo yung big dreams mo. Okay. So, dahil dyan, no? Let me introduce you new habits in your life. No, meron tayong 5 success habits na dapat po natin masterin araw-araw. Number 1, having the right attitude. Kailangan magkaroon po tayo ng tamang pag-uugali. My attitude will determine my altitude. So, yung isa, ATT, yung isa, ALT. Attitude, altitude. So, ano ba ibig sabihin ng altitude? Ibig sabihin nun, yung taas, no? Kung gaano kataas yung mararating mo sa mundo, kung gaano katayog yung makukuha mo, no? Kung gaano kalaki yung pangarap mo, paano mo makukuha 'yon? Nagsisimula 'yon sa attitude. Kaya my attitude will determine my altitude. Number 2, I pay to learn and continuously learn new things for my personal growth. Kailangan intentional mo yan araw-araw na magsusulat ka. Kukunin mo yung papel mo. Ang sikreto ng mga milyonaryo at bilyonaryo is palasulat po sila. Pagkagising po nila, wala po silang ibang kukuhanin kundi ballpen at papel. Tapos wala po silang isusulat, hindi marami, no? 3 lang, maglalagay lang sila 1, 2, 3. 1, anong gagawin niyang ano yung 3 kailangan niya ma-accomplish. At alam niyo kung ano po yung nila, kung ano po yung commitment po nila.
o dedication nila. Sinasabi nila na hindi ako babalik sa higaan ko para mahiga. Mahiga hangga't hindi ko nagagawa yung tatlo na yon. So, hindi ko sinabing tawag doon, matulog. Bakit? Kasi pag sila nahiga na, automatic tulog na yun eh. Kaya sa atin dapat ganun din po yung gagawin po natin. Hindi tayo mahihiga hangga't hindi po natin nagagawa yung tatlo na yun. Kasi automatic, sasabihin mo, hindi naman ako matutulog, hihiga lang ako. Sino nagsabi sa'yo? Lahat na nagsabi ng hihiga lang sila, maya-maya tulog na. Di ba? So, kailangan palagi nakaupo. Ang mga yumayaman, no, hindi po yan pala higa. Dapat po nakaupo, nakatayo, naglalakad. Yan po yung usually, no, na batawag doon, posture. Yun po yung usual posture po, no, o postura ng mga taong nagtatagumpay. Hindi po palaging nagpapahinga, laging tulog, no? Hindi po ganoon. Kung gusto niyo po na talagang umasenso po, kailangan andoon na naghahanap ka ng kakausapin, no? Pinaka posture mo, kung hindi ka pa matutulog, nakaupo, nagsusulat. Ganun po yung kailangan po ma-develop po sa atin. Pangatlo, I get help and direction for the growth of my business. No? Sasabihin mo, no, doon sa nag-introduce po sa ng Secrest, is my upline is my lifeline. Hindi po sa dahil po may boss po tayo, kundi tatandaan po natin na yung mga upline po natin na yan po ay mga instrumento ng Diyos, no, kung paano po tayo na napasok po dito sa Secrest. And sila din po yung number 1 na makakatulong po sa inyo dito po sa negosyo po na ito. And kailangan meron po kayong communication, no, para nang sa gayon magkaroon ng direksyon at paglago yung ikaw mismo sa sarili mo. Hindi yung kumbaga yung account given na yan eh, no? Kumbaga bonus na lang yan kapag lumaki. Kumbaga para sa akin, no? Kung lumaki yung income mo, dumami yung downlines mo. Bonus lang po yan. Alam niyo po ano po yung pinaka benepisyo po natin dito being a Secrest affiliate? Ikaw mismo, sarili mo mismo, attitude mo mismo, personality mo mismo. Ikaw mismo as a person yung lumago, no? Yun po yung real benefit, yun yung real blessing. Bakit po tayo napunta dito kay Secrest? At mangyayari lang yun kung meron po tayong daily mode of operation. Kapag ginagawa po natin to araw-araw, dun lang po yun mangyayari. Okay, pangapat, I associate myself with positive people only. Hindi ka nakikinig dun sa mga taong negatibo. Lalong-lalo na hindi naman sila nagpapakain sa iyo. Hindi naman sila yung gumagastos ng bills ninyo, 'di ba? Tapos ikaw kumbaga tatambayan mo yung mga sinasabi sa iyo ng mga negative, 'di ba? So hindi po ganoon yung dapat po na natin maging atmosphere pang araw-araw. Kundi dapat yung atmosphere po natin sa araw-araw is mga taong positibo lamang. And number 5, I will always share my products and business to my family and friends. Yan yung maging commitment po natin dapat palagi na kumbaga natural na lang po sa atin, no? Na kung lalabas tayo, meron tayong produkto. Kung ubos ang produkto mo, wag mo itapon yung bottle ng lotion mo. Wag mo itapon yung box ng kape mo, no? Yung tinuro ko nga sa mga mga members ko po, mga leaders ko po, yung chips, halimbawa yung chips, lagyan nila ng palaman, no, kahit kahit empty na po yung po noon. O para pa rin siyang may laman pa din, 'di ba? So ayun, dapat palaging dala-dala, palaging nakikita sa atin na meron po tayong produkto. Kasi once na wala po yan, pag lumabas po tayo, paano natin ma-share, di ba?
Okay. So, importance of training. Tapos na po tayo sa backbone in building your network, no? Ito po yung magbibigay po sa atin ng pundasyon. Papaano po natin dapat ito gawin? And ito po yung magbibigay po sa atin ng kumpiyansa, hindi nahihiya, hindi natatakot sa mga tao. Bakit? Kasi alam natin blessing tayo eh, no? Kumbaga sila pa ngayon dapat mahiya. Sila yung dapat na tumanaw ng utang na loob, di ba? Sila yung dapat na magpasalamat. Bakit? Kasi tayo po yung magbibigay po sa kanila ng opportunity, eh, no? Bakit ikaw yung mahihiya? Then pangalawa is helps build your training helps you build your confidence. Yung tayo po ay self-confident, no? Baga hindi nahihiya. Pangatlo, training enables you to develop GLLA or good learning and listening attitude. And pang-apat, ito, training helps you develop 100% belief in the system. So tayo po, meron po tayong sistema ginagawa, no? Ano yung sistema po na yon? Yung every 8 p.m. meron po tayong Zoom. Yung sistema na kung saan meron po tayong every Monday, no? Nagte-training po tayo. Yung sistema na kung saan pwede po tayong magpa-house party, pwede po tayong magkaroon ng business summit. By the way, ang tawag po sa mga company event, no, sa labas ng office, ayan, business summit po yung tawag po doon. And ayan, so pagdating po sa attitude po, kailangan i-conquer po natin tong fear. Kasi etong fear, meron po yan acronym. Yung mga kinakatakutan po natin, lalo na sa mga bago, ang acronym po niyan is false emotions appearing real. Andun na may mga mararamdaman tayong takot, may mararamdaman tayong hiya, no? False emotions yan eh. Na kumbaga, yan po yung nagnanakaw dun sa mga pangarap po natin. And once na yung emotion po na yan nangibabaw sa atin, kumbaga imbis na ikaw yung kumontrol sa emosyon, ikaw ngayon yung nakontrol ng emosyon, ano nangyayari? Negative po yung nangyayari. Fear lived in either in the past, what had happened, no? Kasi marahil meron po nangyari po sa ating hindi maganda sa nakaraan, or in the future, or what might happen. So nakita nyo, andoon na meron nangyari sa'yo, malay mo mangyayari ulit. Ang tanong, nangyari na ba? Nangyayari ba? Hindi ba? Iniisip mo pa lang na baka mangyari. O kaya sa future, no? Papaano kaya kung 10 years from now, no? Mabaon ka sa utang. Paano kaya 15 years from now, andoon na hindi ka pa rin asensado, no? Yan pong lahat ng yan ay mga false emotions appearing real. Yan po ay wala namang katotohanan. Kumbaga iniisip lang po natin. No, wala pa nga yung bukas eh. Iniisip na natin na bagsak na agad, di ba? Negative ka agad. Fear should have no place in the here and now. So, tatandaan natin na itong mga ganito pong mga negatibo na pwede mangyari, no? I-eliminate na po natin 'yan. Lalong-lalo na sa mga ginagawa si Seacrest araw-araw. Bakit? Ginagawa mo eh. Bakit ka matatakot? Ang mga dapat lang matakot yung hindi ginagawa yung negosyo. Kasi wala silang ginagawa eh. Ano mangyayaring resulta kung walang ginagawa? Pero ikaw na ginagawa itong negosyo na ito, ba't ka matatakot? Kung halimbawa man hindi man sumali sa yung nakausap mo, anong attitude yung dapat? Alam niyo kung baga sa akin kung ano po yung nagiging attitude ko kapag gano'n. Sinasabi ko na okay lang, practice lang 'yun, 'di ba? At least gumaling ako. At least napag-practicean kita. Sa next na kakausapin ko, pwedeng
mapasali ko na kasi mas magaling na ako, 'di ba? Kumbaga, yung nagpapatong-patong yung mga kinakausap mo na hindi sumasali pero nakakapagsalita ka. Ngayon gumagaling ka. Sa susunod na kakausap ka ng tao, mas magaling ka na. Ibig sabihin lahat ng mga failures mo naging naging equal success. Nakita niyo 'yun? So, hindi natin dapat katakutan yung mga patong-patong na failures and rejections. Kasi formula po sila, kasama po sila sa success. Kung hindi ka po makakaranas po ng failures and rejections, sabihin hindi mo rin makukuha yung success. Fear has two meanings. Nasa atin po yung kung alin po yung pipiliin natin sa dalawang definition. Number one is forget everything and run. Andoon na ando na naman tayo sa go with the flow, no? Na hayaan ko na 'yan, no? Kumbaga mag-ano tayo kay kasera-sera. Whatever will be. Tatakbuhan natin, no? Yung mga kinakatakutan natin. Hindi ko na lang gagawin. Hindi na ako kakausap ng tao, 'di ba? Yan yung yan yung negatibo na fear. Yung acronym na forget everything and run. Ngayon, ano na yung dapat natin piliin? Yung pangalawang definition. Ito yung dapat natin piliin. Ano yan? Face everything and rise. So, yun yung dapat nating piliin. Na kahit sino pa man yung makaharap natin, no? Lalo-lalo na alam natin na may capacity. Ang ibig ko sabihin ay hindi yung mga bata, no? 5 years old, 6 years old. Kasi syempre wala po yung na ilalabas na pera, 'di ba? Pero kung alam natin na halimbawa empleyado o kaya negosyante o kaya self-employed, 'di ba? So you have to face them. Face everything, face everyone kahit sino, 'di ba? And rise. O alin po sa dalawang definition po yung atin pong pipiliin? 'Di ba dapat yung pangalawa, face everything and rise. What causes fear? Bakit ba natatakot? Bakit ba nahihiya ang isang tao? Yun po ay dahil po meron pong doubts and failures, no? Yung doubt, ano sa Tagalog ang doubt? Paki-type nga sa comment section, ano sa Tagalog ang doubt? Yan. Sabi po na mga nag-comment dito, wait lang. Sabi po ni Coach Pastor Claudio, shout out Coach sa masisipag kong leaders, team believers worldwide. Ayan, shout out sa team believers. Ayan. Sabi naman po ni Coach Alin or All In, ang mga magagaling, yun yung marunong makinig. Hindi acne or alam ko na yan. Ayan, very good. Sabi naman po ni All In, subconscious thoughts affects our feelings, decisions, and behavior. Yes. No, nakikinig talaga si Coach All In or All In. Fear is a dream stealer. Yes, tama. Yan. Yon, tama si Coach Dennis, no? Saka si Coach Godofredo. Duda, no? So, tingnan niyo po. Ano po, 'di ba, yung duda, 4 letters po 'yan. Duda. Alam niyo po ba ibig sabihin ng duda? Di uunlad, di aasenso. 'Yun ang ibig sabihin ng duda. Di uunlad, di aasenso. Bakit? Lahat kinatakutan. Kahit mag-risk, kahit 998 kinatakutan. Ilang beses na ba na dumaan sa palad po natin, no? Yung 1,000. Saan napunta? Sa sapatos na nasisira, na nabubutas, sa mga kalayawan, 'di ba? Sa mga tawag doon, kumbaga sa mga nagiinom, 'di ba? Sa alak, doon lang ba? Diyan mo lang ba i-spend yung 1,000 mo, 'di ba? So sa dami-dami na wala namang kabuluhan, no? Yung napuntahan po ng pera po natin. Doon ka pa ba magdududa? Kaya yung mga magdududa talaga, di uunlad, di aasenso.
Kaya doubt plus fear equals inaction. Once na tayo ay nagduda at tayo ay natakot, ibig sabihin nun, andoon na, sige, kayo na lang. Kayo lang naman yung marunong eh. Kayo lang naman yung magaling eh. 'Di ba? Ikaw mismo sa sarili mo, dinududahan mo na. Kumbaga, kung meron pong pinaka dapat may alyansa yung sa sarili po natin o kakampi yung sarili po natin. Kumbaga tao kasi kung sino man tao yung dapat nakakampi po natin. Alam niyo po ba na dapat sarili po natin? Kasi once na yung ibang tao di ka pinaniwalaan, okay lang yun. Bakit? Kasi hindi naman sila yung nakakita ng opportunity. Hindi naman sila yung nakarinig ng opportunity. Ikaw ang nakakita. Ikaw ang nakaunawa. Alam nyo kung ano ang hindi okay? Ang hindi okay, yung ikaw mismo, yung sumuko. Ikaw mismo yung nagduda. Ikaw mismo hindi mo pinaniwalaan yung sarili mo. Ikaw mismo na once upon a time, yung unang mga linggo mo, unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw mo dito kay Seacrest, grabe yung apoy mo, grabe yung excitement mo, no, na hindi ka na natutulog halos. Madaling araw ka na nasa lansangan na kaka-share kay Seacrest, no? Tapos ngayon, nawala na, 'di ba? Dahil sa pinagdudahan mo na yung sarili mo. Yun yung nakakatakot na dapat hindi po mangyari po sa atin. Kasi nakita na po natin di ba? Tapos magdududa pa tayo. So dapat yung commitment po natin is ganito. Ay, hindi po yung unang dalawa kasi meron pong tatlong klase ng commitment eh. Yung unang dalawa is I will try and I will do my best. Ano yung I will try? Sige, susubukan ko. No, since na naka-attend na ako ng training, kailangan pala na kumausap ng tao, kailangan pala i-share yung product, kailangan pala um, gumawa ng prospect list. Sige, subukan ko. Yun yung unang commitment. Pangalawa, I will do my best. Gagawin ko yung lahat ng magagawa ko, yung the best talaga gagawin ko. Sige, gagalingan ko. I will do my best. Paano kung ang maging resulta ng best mo wala pa din? Paano kung ang maging resulta ng best mo sa loob ng 1 linggo, 2 taon, 1 linggo, 2 linggo, 1 taon, no? Hindi nagkaroon ng resulta. Susuko ka na ba? Dapat pangatlo. Kasi pag naging pangatlo yung yung commitment mo, ang mangyayari po diyan kahit wala kang maging resulta no financially, isang taon, 2 taon, pero yung physical mo naman dahil sa seaweeds yung product natin gumanda, yung pagkatao mo naman, yung attitude mo, yung skills mo no is talagang nahulma, naging maganda, nahinang talaga, 'di ba? Doon pa lang panalo ka na 'di ba? At magiging imposible pangalawang taon, pangatlong taon wala ka pa ring resulta. Hindi po 'yung mangyayari sa mga patuloy na dumadalo ng training, ginagawa no, yung ano man yung narinig po nila, ina-apply. Kasi kapag narinig ng isang tenga, lumabas sa isang tenga, knowledge lang po yan eh. Pero kapag narinig ng isang tenga, ginawa ng kamay, hinakbangan ng paa, wisdom na po yun. Yun yung pinagkaiba ng knowledge sa wisdom. Knowledge, alam mo lang, head knowledge, nasa isip mo lang, nasa ulo mo lang. Pero yung wisdom, ginagawa mo. Okay, so let us learn the business ASAP as soon as possible. Kailangan po natin aralin yung negosyo. Itong APD, Affiliate Program Discussion, hindi lang dahil sa C-Coins. Kasi kapag meron kang naging company speaker ka or presenter ka, meron kang C-Coins, hindi lang yun yung nagiging motivation mo. Kasi ano lang ba to? Hindi naman araw-araw ikaw yung speaker, di ba? So saan mo magagamit yung affiliate program discussion kapag na-master mo yan? Sa pang-araw-araw mo na paglabas ng bahay.
Sa pang-araw-araw mo na pagkausap ng tao kahit online, no? Doon mo mape-present si Seacrest ng maayos. Kasi yung affiliate program discussion, nahahati yan sa tatlo: company profile, alamin mo kung sino may-ari. Alamin mo bakit hindi magsasara kahit 10 years, 20 years, 30 years si Seacrest. Ano ba yung sekreto? Sino ba yung may-ari? Sino ba yung nagpapatakbo? Kung confident ka sa may-ari, no? At alam mo kung gaano kayaman ang may-ari at gaano katatag yung Seacrest na tinayo niya, magiging confident ka na i-present company profile. Pangalawa, products, no? Sa products, dapat alam mo, no, na tayo po ay uh, merong seaweed chips na tayo po ay merong beverages, dalawang kape, at meron po tayong mga sea skin products. Pag sea skin products, sea skin lotion, sea skin soap, saka sea skin supreme. O yun lang naman yung product natin eh. Diba? So dapat memorize mo yun. Chips, kape, sea skin products, lotion, soap, saka supreme. Tapos, business summit. Ibig sabihin, kailangan pagdating po sa halimbawa, nagkaroon po ng presentation sa McDo or sa Chowking, di ba? Dapat a-attendan nyo rin po yun. Kasi ang mga tao gusto rin po face-to-face po sila nakaka-attend. House party, ando na halimbawa, meron pong magandang terrace, no? Or garahe, pwede nga po doon eh, no? Ando na magpakape ka, di ba? Sa mga kausapin mo yung member mo na willing ipagamit yung bahay po nila na para pagdausan po ng presentation ni Seacrest. So magpa-house party kayo doon. Magbukas ka ng tatlong sachet ng kape, di ba? House party na po 'yun. One-on-one presentation, dapat marunong ka paano pong sinusulat, no? Company profile, product, saka yung compensation plan. Dapat alam na alam mo kung paano pine-present yung compensation plan, yung 6 ways to earn po natin. Kasi imagine, kapag yan po, yung mga bagay na yan, alam nyo po, no? You will be truly an independent affiliate. Dapat yung po yung maging goal ng bawat isa sa atin, to be an independent affiliate. Wala kang boss. Ang tingin mo kay Seacrest, hindi negosyong pagmamay-ari ni Sir Juston, kundi negosyong pagmamay-ari mo. Ikaw mismo ang may-ari, 'di ba? Dapat ganun mo siya tignan. Kasi independent affiliate ka. And imagine an organization na kung saan lahat ng downlines mo independent din. Independent na gumagawa. Kumbaga, andoon na meron kang talk halimbawa sa Batangas. Tapos nangailangan yung downline or yung member mo or yung leader mo sa Cavite or sa Laguna o sa Quezon. Sabihin mo sa kanila, sige, present ka dyan. Ito yung PowerPoint, no? Sendan kita ng slides. I-ano mo na, ikaw na bahala dyan. Tapos sila, dahil nag-a-attend sila ng training, uma-attend sila gabi-gabi ng APD or Affiliate Program Discussion. Alam nila kung paano i-present. Big sabihin, imagine kung yung 5 na yun, no? Meron kang Cavite, may Laguna, may Batangas, may Rizal ka, may Quezon ka, no? Sa loob ng isang araw, lahat ng yun, hindi ikaw yung nagsasalita. Lahat yun, may tigi-tigisa kang leader doon. Nakikita niyo yung duplication, nakikita niyo kung gaano nagiging magaan yung trabaho. Yung skills nila ay kaya na nilang kumilos nang wala nang kasamang upline. Yun yung goal natin, no? Lahat gumaling, lahat marunong, lahat magkaroon ng skills. Kasi ganito po 'yan. Kumbaga, kung makikita niyo po ito, no? Yung pag-akyat po sa hagdanan ng tagumpay, kumbaga kung andoon sa taas ng bundok, yung mga pangarap mo, bahay at lupa, kotse,
saving sa bangko, yung makapag-travel ng hindi mo tinitignan yung price tag. Bakit? Kasi pumapasok sa iyo 800,000 monthly, no? Isang way pa lang po ng earning 'yun. Bukod pa dun sa weekly na natatanggap mo, no? Sabihin natin talagang yung second level mo, third level, fourth level mo, no? Talagang ang laki na. O, pumapasok sa iyo 1 million, 2 million, 3 million weekly, 'di ba? So paano nangyayari 'yun? Ganito po 'yun. So ikikwento ko po sa inyo paano nangyayari 'yun. Sa umpisa, ikaw lang talaga mag-isa, no? Wala ka pang makakasama, wala ka pang katuwang. Pero once na ikaw mag-isa ka, tapos kahit mag-isa ka, uma-attend ka ng training, uma-attend ka ng affiliate program discussion, nade-develop listening attitude. Graduate ka, doon pa rin na sinabi mo, makikinig ako. Bakit? Kasi nagsasalita, mas matagumpay kaysa sa akin. Diba? So, sino ko para hindi kita pakinggan? Eh, ikaw, kumikita ka, no? Weekly, monthly. Diba? So, andoon sa yung mga magpapakumbaba talaga na magkakaroon ng good learning and listening attitude na nakinig, yun lamang po yung matututo. At once na natuto ka na, andoon na makakapagturo ka na, no? Kasi doon ka lang naman nagkaroon mga direct niya. Tapos kapag may directs ka na, saka ka ngayon makakapagturo anong ituturo mo sa mga directs mo, di ba? O pag naturuan mo na sila, anong gagawin nila? Sila mismo, sila din mismo yung kukuha ng so mami ng dungami no, magde-delegate ka na ngayon. Paano delegate? Andoon na meron kang naka-assign, no? Na ito tagagawa sa Canva, no? Dahil ito yung forte niya, no? Taga-welcome, maggagawa ng welcome banner, no? Ito magaling to sa sa pagsasalita. Ito gagawin kong speaker. Ito yung taga welcome o magi-intro, 'di ba? Maganda rin 'yon na ang magi-intro sa iyo ibang tao. Kung ikaw ang speaker, mas effective yung merong magi-intro pa muna sa iyo bago mag-speaker. Hindi yung ikaw na yung speaker, ikaw pa magi-intro sa sarili mo, 'di ba? So dapat may delegation. Tapos pang-pito, multiply, ayan. So dadami na. Yung dating 10 lang kayo, andun na kumuha ng tigagalawa, edi 30 na. Kasi yung 10 kumuha ng dalawa, o ilan yun? 20. 20 ang dagdag sa 10. So naging 30 na. O yung 30, kumuha ng tigagalawa. Ilan ang nadagdag sa 30? 60 na ang nadagdag sa 30. Kaya 30 plus 60 naging 90. Nakita niyo yung multiplication? Nakatatlong araw pa lang tayo nun. 10, 30, hanggang sa naging 90. O sa susunod, ilan na po? 90, kumuha ng tigagalawan, naging 180. 180 plus 90 equals 270 na po. 4 na araw lang yun. O, basta tuloy-tuloy. Yun ang mabilis, no, na multiplication. Ideal, no, kung talagang ang lahat ay magko-cooperate na matuto, na mag-present, no, na kumausap talaga ng tao, na magkaroon ng commitment na kada gising niya, imbis na kung ano-ano ang gawin o unahin, kukuha ng ballpen, kukuha ng papel, magsusulat 1, 2, 3. Ano yung
goal niya for this day. And number 8, magkakaroon ng network. Ayan, 8 network. Wait lang, may nagsulat sa screen natin. I-stop share ko muna. Wait lang po Yan. So, kumusta mga coach? Basa nga tayo ng chat. Ayan, tama coach. Sabi ni Pastor Claudio. And then ulit natin. Share natin ulit na. Wait lang po. So, ingatan po natin yung screen na hindi po masusulatan po, no? Ayan. So, hide floating. Number 9, income. Ayan. Kasi ang malaking kita po, nagsisimula po yan doon sa kapag ka meron ka ng organization o meron ka ng network. Kasi big network equals big income. Yung dahilan, bakit po konti lang yung nagiging weekly ninyo o minsan wala pa nga natatanggap na weekly. Ang dahilan wala po kasing network na nagpapasok ng sales. No, kaya kung gusto po natin ay malaki po yung natatanggap natin linggo-linggo dito kay Seacrest na kahit wala kang ginagawa o passive na, no? Yung po ay mangyayari lamang kapag ka meron ka ng big network. Bakit? Kasi kahit hindi mo na siya trabahuhin, no? Since na meron ka ng network na nagtatrabaho, na yung mga directs mo, darating yung time, hindi na rin nagtatrabaho kasi meron na rin pong network sila sa ilalim po nila. Doon po mangyayari po yung malaking income po na papasok po sa atin weekly. At kapag yung income po na yan, inipon mo lang ng inipon, no? Halimbawa, 800,000, hindi mo winidraw. Winidraw mo sa ika-10 buwan. O di 8 million yun. O di ba? Meron ka ng pambili ngayon ng pangarap mo. So why Seacrest, no? Seacrest yung pangatlo. Ito, kasi meron tayong tatlong pagkukumparahan o paghahambingan. So una is employment, pangalawa is traditional business, and pangatlo, bakit Seacrest na lang yung pagtutuunan mo ng pansin pagdating po sa perang papasok sa'yo o yung ikahanap buhay mo, no? Cash flow, kumbaga cash flow, yung perang papasok sa'yo. Ano mas gusto mo? Perang papasok mula sa pagiging empleyado? Or letter B, perang papasok galing sa traditional business? O letter C, Seacrest. Sakto, no? Letter C, Seacrest. Letter C, Seacrest na Seacrest yung magpapasok ng pera sa'yo. So, unahin po natin yung sa capital or investment. Tignan nyo po, sa employment, andoon na nag-tuition ka for 16 years. So, magkano yun, di ba? Milyon po yan. Pagdating naman sa traditional business, imposible na meron kang malaking kita na maliit lang yung puhunan mo. Ibig sabihin, kung gusto mong kumita ng milyon, kailangan bilyon ang ipupuhunan mo. Ganun pagdating sa traditional business. Pero dito po kay Seacrest, napakaliit ng capital. Pero ang iyong kita, pagkalaki-laki, pagdating sa overhead expenses o dun sa magiging gastusin buwan-buwan. Sa employment, ang poproblemahin na gastos ay yung pamasahe, 'di ba? Magkano pamasahe? Magkano ang pagkain, 'di ba? Etcetera, etcetera. Andon na magbabayad ka pa ng Netflix, magbabayad ka pa ng load, ng internet, yan. And then sa traditional business naman, ito mas malaki. Kasi meron ka ng pasasahuran ng mga empleyado, mga staff, meron ka ng rerentahan na lugar, no? Babayaran mo 'yon. Tapos yung kuryente, tubig, no? Yan yung mga utilities expenses or mga bills. Tapos mga office supplies, etc. So ang laki ng binabayad monthly, di ba? At tingnan niyo dito kay Seacrest, nasa loob ka lang ng bahay, no? Ang binabayad mo lang monthly 498 na may kapalit pang product. So nakita niyo yung comparison, bakit naging panalong-panalo si Seacrest? Bakit nakita niyo na ay panalo talaga ako. Buti na lang
nakilala ko si Secrest, panalong-panalo pala talaga, oh. Ang liit lang pala talaga ng lumalabas sa akin pera buwan-buwan, pero may kita, 'di ba? Number 3, yung risk. Pagdating sa risk po sa employment, stable nga, 'di ba? Pero hanggang doon ka lang. Nakita mo yung trabaho mo na hindi mo kasing sipag, no? Pero ando na parehas lang ng kinikita kaysa sa'yo. Eh ikaw nagsisitumbling ka na, inako mo na yung mga trabaho nila. Kumbaga nag-times 2, nag-times 3, nag-times 10 ka na ng trabaho mo, pero hindi naman lumaki yung sahod mo. O sa traditional business, o very high ang risk. Mas sobrang laki ng ng tsansa na malugi. Pero kay Seacrest, low. Bakit? 498 monthly, 'di ba? So napakaliit po ng tsansang malugi sa iyo. Hindi mo ika-bankrupt. Pagdating sa skills, tingnan niyo sa skills. Sa employment, ang kailangan na skills, employment skills. Kailangan magaling ka sa computer, meron kang alam pagdating sa Microsoft Word, sa Excel, sa PowerPoint, sa Adobe, saan pa? Sa mga editing apps, 'di ba? Tapos kailangan magaling kang makipag-usap, marunong kang mag-drive, 'di ba? Yan yung mga skills 'di ba? Sa pagiging empleyado o sa traditional business o business skills, kailangan magaling ka pagdating sa pagnenegosyo. Eh papaano kung wala kang alam pagdating sa accounting, yung pag-debit, yung pag-credit, kailangan alam na alam mo rin yun pagdating sa traditional business. O sa Secrest, ano lang ang kailangan mo na malaman? Ability to relate to others. Yun lang. Kailangan mo lang magaling ka na makipag-usap, makipag-ugnayan, maging malapit yung loob sa mga tao. Yun lang yung kinakailangan mong masterin na skills, maging malapit yung loob mo sa mga tao. Kahit po yung mga hindi po nakapagtapos ng elementary, meron pong ganun po. Sila pa nga po yung mas may puso Sila pa nga po yung mas magagaling pagdating sa pakikipag-usap sa tao at makipag-relate sa mga tao. Kasi andoon na busilak yung puso, hindi yumabang dahil sa merong natapos na degree, Sila pa yung mas magagaling sa tao. Kaya dito kay Secrest, panalong-panalo, hindi mo kailangang makapag-graduate ng high school o ng college o mag-masteral o mag-doctoral. Kahit elementary graduate ka, basta marunong ka makipag-ugnayan sa tao, panalo ka dito kay Secrest. Then sa time, sa employment, no work, no pay. Sa traditional business, 12 hours a day, kailangan nakabukas yung negosyo mo. Dito kay Secrest, time freedom, Makakapag-save ka ng oras. And probability to achieve one's dreams. Sa employment, low. Suntok sa buwan po talaga yan. Kasi imagine, kahit 10,000, wala kang gastusin sa monthly income mo. Sa monthly salary mo, 120,000 per year lang po yun. So, times 10 years pa bago ka magkaroon ng 1,000,000. Ano po yun, hindi ka kumain, hindi ka gumastos po nun. Yung kinompute po natin. Kaya nga yung probability to achieve one's dreams, napakababa. Pagdating naman po sa traditional business, relative to the success of the business, nakadepende po yan. Kung gaano po kalaki po yung puhunan mo, gaano kagaling magnegosyo, ganyan po sa traditional business. Dito kay Secrest, napakalaki po. Bakit? Ang kailangan mo lang dito, 3 tao. 3 tao, kahit nga dalawa Minsan nga kahit isa 'di ba? Kasi dito hindi tayo katulad ng ibang networking na naambunan ka na ng mga tao, wala ka pang kita. Sasabihin sa iyo, binigyan na nga kita ng mga tao paparisan mo na lang, 'di ba? Ganun ang sinasabi po nila. Pero dito kay Secrest, once na maambunan ka ng tao, no zero income, meron ka na kagad kita doon.
Pero maliit lang. Ang pinakamalaking kitaan dito kay Seacrest is meron kang personal na direct, 2, 3. Oh. Yun na lang yung pinakatrabaho mo, magkaroon ka ng 2 o 3 tapos turuan mo. Oh. So sasabihin ng iba ay pyramiding naman 'yan. Ngayon, define natin, no, para alam po natin papaano po sinasalag yung mga ganyang paratang na pyramiding. So, alam niyo po ba na ang pyramiding po, marami po ang talagang SEC mismo, no, nagbabawal niyan. Why is pyramiding prohibited? Because plans that pay commission, yung mga marketing plans, yung compensation plan nila, bibigay sila ng kita sa mga tao for recruiting new distributors inevitably collapse when no distributors can be recruited. Ando na kapag humina na yung pera-pera po nila. Kaya nga pyramiding pera-pera lang sila Walang produkto. Oh. Pag wala nang pumasok, ando na. Fly by night na po 'yan. Tatakbo na kagad yung may-ari. Ganun din kapag milyon-milyon na yung pumasok, no? Andun din, tatakbo na rin yung may-ari. Kasi pera-pera nga lang po When a plan collapses, most people, except perhaps those at the very top of the pyramid, lose their money. So kailangan natin i-check itong 4 na bagay. Meron bang product? Kasi pag walang product yan, no tangible product yan, pyramiding po yan. Pangalawa, no refund clause. No? Dahil wala kang product, ano i-refund? Di wala, di ba? Pangatlo, the one on the top earns the most. Kapag yung compensation plan po ng isang kumpanya ay wala pong pagkakataon yung mga bagong sali na mas mataasan yung kita po ng mga nauna, ibig sabihin pyramiding po yun. Unlike dito kay Seacrest, kahit po kakasali mo pa lang po, pwede mo maunahan kahit kami ng mga nauna sa inyo. They recruit customers, pang-apat, no? Pati yung kumbaga rekruta na, paramihan na ng recruit, ganun yung ginagawa sa pyramiding. Kasi wala kang product di ba? Many pyramids deal mostly with money, no products, and therefore no refund. So, talon-talo ka talaga kapag nawala po yung company, di ba? Kasi ano nakuha mo? Wala. Naglabas ka ng pera, ano nakuha mo? Wala kang nakuha kasi pyramiding company. Pero yung kay Seacrest, kahit na meron po siyang makikita po ninyo na 2 by 15, pag sinabing 2 by 15, yung ating pong structure pagdating po sa ating pong subscription income. So ikaw, tapos first level mo 2, second level mo 4, third level mo 8. So yan po ay structure lamang po. Kasi katulad po nito are this pyramid, CEO, tapos manager, supervisor, staff, permanent employees, casuals. Di ba yan? Pyramid din yan. O grandparents, lolo, grandmother, lola, o parents, big brother, big sister, small brother, small sister. 'Di ba? Yan ay parang pyramid din po. So the truth is that this pyramid structure is like other sustainable business model across the world. Kahit po anong klase po ng pagdenegosyo, meron po talagang pyramid structure Wag lang po yung mga walang product kasi ang tawag doon pyramiding scam. Kaya po may mga tinatawag na pyramiding scam. Ayan, makikita nyo po yung model natin, standard business model, CEO, managers, ground staff. Yung sa government, prime minister, cabinet, parliament. Sa government natin or republic, no? President, executive president, vice president, tapos merong mga senators. Tapos sa ilalim ng senators, meron pa po 'yon, no? Yung mga congress, ayan. Tapos sa network marketing, ikaw, then yung mga directs mo, frontline, then yung downline. So the only difference is that in the corporate world, the CEO generates income from the effort of each other person below, no? Yung kinikita po ng may-ari sa traditional na negosyo, yun po ay dahil po sa efforts ng mga tao, no, na mga manager niya, mga supervisor niya. The workers do not have the opportunity to earn as much as the CEO. Yun ang pinagkaiba po natin.
na ikaw kahit nasa ilalim ka, kaya mong tumbasan yung kinikita ng nasa itaas mo. Kung ang nasa taas mo, kumikita po ng 100,000 monthly, ikaw pwede ka rin pong maging 100,000 or 200,000 monthly. Dito po sa corporate world, halimbawa CEO kumikita ng 80,000. Kung ikaw po ay supervisor lang, o sabihin natin 30,000, no? Hanggang doon ka lang. Pero hindi mo kikitain yung kinikita ng CEO, no? Na 80,000 monthly. So yun yung pinagkaiba po. And yung credibility ng network marketing, kita nyo po the wave of 21st century. O ngayon, 2025, di ba? Nasa 21st century na po tayo. Noong 1999, inintroduce po sa Ateneo de Manila ito pong curriculum na network marketing. At makikita nyo po sa iba't iba pa pong schools kagaya ng Salasal, meron na pong Bachelor of Science in Network Marketing. Tapos yung sa Asian Institute of Management, meron na rin pong network marketing dun sa eskwelahan po na yun. Dun sa University of Illinois, no? Saka University of Houston, lahat po yan ay nagtuturo po ng network marketing. So, puntahan po natin to. What makes Seacrest the number one income opportunity? So, number one is you can apply the law of leverage. So, pag sinabi pong leverage po, nakakita na kayo ng lever or yan yung meron pong fulcrum, di ba? Kung ilalagay po natin doon sa kanan, ayan yung lever, itong malaki. Ito ang big dreams po ninyo, ayan. Halimbawa, yan, yung big dreams ninyo. Kapag ikaw lang po yung yung mag-isa pong bumubuhat o ikaw lang po yung mag-isa kay Seacrest, hindi mo yan maiaangat. Pero once na bumigat na yan, ito nakikita nyo to, itong nasa nandito sa malapit sa letter L, ayan yung kabilang side. Kapag kayan ay bumigat na, ibig sabihin dumami na kayo, nagiging madali na lang na iangat, no, yung malaking pangarap ninyo. Sabi nga po ni John D. Rockefeller, o yung kauna-unang millionaire sa US, I would rather earn 1% of 100 people's efforts than 100% of my own efforts. Mas gugustuhin ko pa na kumita ng 1% sa 100 tao kaysa yung 100% ng sarili kong pagsusumikap. Di ba? Kasi mas malaki po yun. Saka, imagine kapag meron kang 100 tao na nagtatrabaho sa iyo, di ba? Di mas malaki ang pasok ng pera po nun. Okay, what makes Seacrest number one opportunity? Nakita na po natin na you can apply the law of leverage. Kasi mga nakakapag-apply lang ng law of leverage ay yung mga katulad ni Henry C. na kaya pong magtayo ng mga SM. Ibig sabihin, napaparami niya yung kanyang sarili kasi bilyonaryo siya. Kaya niya mag-put up ng mga milyon na branches na million of pesos na branch ng SM, no, sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Tayo, kaya ba natin yun? Di ba hindi? The best thing is meron pong Seacrest na kung saan online siya, pwede mong paramihin yung sarili mo sa pamamagitan ng ibang tao, napaparami mo yung oras mo. Diba? Pangalawa is Seacrest is an international business. Imagine po, tayo po ay international shipping na kung saan pag pinuntahan niyo yung orders, halimbawa, nag-order ka ng kape, kahit isang product nga lang Tapos pinindot mo yung checkout, so nag-checkout ka. Pag pinindot mo yung delivery, makikita mo na po diyan, ayan pwede niyo pindutin United States kung taga-US yung padadalhan nyo. Japan, Canada, Malaysia, Hong Kong, Saudi Arabia, Kuwait, and Papua New Guinea. So nakita nyo yun sa system natin, makikita nyo po kaagad yan, no? Kung baka halimbawa, nagtanong lang sa'yo, magkano ba yung yung product? Magkano yung shipping fee? Pwede mo na kaagad na i-trial and error.
doon sa account mo, lagay mo lang yung quantity kung ilang product, tapos hanapin mo diyan kung saang bansa mo ipapadala. Makikita mo na kaagad doon, right there and then, on the spot po yun kung magkano kaagad yung shipping fee na babayaran po nila. So pwede po tayo makapagpadala sa iba't ibang bansa. And you can be your own boss. Oh, wala kang magdidikta sa iyo kung anong oras ka papasok, no? Na kulang-kulang yung ginagawa mo, no? Wala magi-criticize sa iyo. Oh. And pang-apat is portable and family business. Pag sinabing portable and family business, pwede mo siyang gawin kahit saan, no? Kumbaga yung cellphone, 'di ba, portable na ibubulsa. Ganon din si Seacrest. Kahit nasaan ka, no? Pwede mo siyang gawin. And family business ito kasi pwede mo itong ipamana. Imagine, kapag ka ikaw ay nag-aral ka for 20 years or 30 years hanggang doctoral, no? Tapos, ang laki na naging kita mo, nag-100,000 ka. Knock on wood, merong nangyaring hindi maganda. Tanong, mapapamana mo ba yung position mong managerial dun sa anak mo? Di ba hindi? Back to zero pa rin siya. Ibig sabihin, mag-aaral pa din siya, hindi niya mamamanahin yung posisyon na na-earn mo doon sa company po na yun. Pero dito kay Seacrest, magkano man yung kinikita na ng account mo weekly and monthly, then kapag tayo po ay nakon ulit, no, kumbaga nawala dito sa mundong ito, pwede po natin yan na maipamana po yung account po natin, yung kita po natin, no? So, ganun po kaganda yung negosyo po natin. And ito po yung skills, no, na dapat po nating matutunan. Yung prospect listing, how to invite, tapos sa pagdating sa pag-i-invite, meron pa po yan tinatawag na mga types of invitations. Pagdating sa pagpe-present, alam nyo ba, meron din pong mga types of presentation, paano nagpe-present. ABC rule. Pag sinabing ABC rule, no, andun yung advisor, tapos bridge, tapos yung client. Sino yung magpe-present? Yung letter A. Paano i-bridge ni ikaw? Halimbawa, ikaw yung may invite. Ikaw yung bridge. Paano mo iti-tee up si A or upline or advisor mo doon kay client? No? Ay matututunan din po natin yan. No? Actually, hindi ko po nilahat. Meron pa po tayong training kung okay lang po sa inyo, no? Next Monday po, itutuloy ko po, no, para malaman ninyo paano ba ginagawa yung ABC rule, paano ginagawa yung 24 to 48 hour rule, paano mag-goal setting. Halimbawa, tinanong mo yung direct mo kasi number 1 na itatanong mo sa kanya, magkano ba yung gusto mong kitain dito kay Seacrest? Wag na wag mong pauuwiin yung nag-entry sa'yo na hindi mo tinatanong ng ganun. Kasi may sasabihin siyang numero o figure, di ba? Once na nagsabi siya, 10,000 po, gusto ko po ng 10,000 per month. Kukumputan mo ngayon yon base sa compensation plan na meron tayo. Kung ilang direct ang kailangan niyang ma-produce, no? Yun yung magiging assignment niya ngayon. So meron ngayon siyang pag-uwi niya sa bahay po nila, meron na kagad siya na baon-baon o dala-dala na assignment niya, task niya, anong gagawin niya para kitain yung 10,000 monthly. So ang tawag po doon is goal setting. So number 1, no? Hindi po natin lalahatin po yan, no? Kasi sobrang dami na po ng information na ituro ko po sa inyo mula kanina pa. So, hatiin po natin. Meron pa po tayo next Monday. So, number 1 is to make a prospect list. Kailangan po, meron po tayong prospect list. Ano tong mga prospect na ito? Ito yung mga case system po natin. Mga kakilala, ka-classmate, ka-church, ka-eskwela, ka-batchmate, no? Yun yung mga prospect list. A prospect list is a list of people who may or may not join you. Ito yung mga listahan ng mga tao na pwede na sumali sa'yo o pwedeng hindi sasali sa'yo. Basta isulat mo lang ng isulat.
Bakit ba mahalaga na maggawa ng prospect list? Bibigyan ko kayo ng 3 dahilan bakit napakahalaga ng prospect list. Una po, it saves you time. Yan po ay kumbaga yung oras mo, no? Makakatipid ka ng oras niyan. Imbis na mag-iisip ka, naniniwala ba kayo na sa sobrang pagod po natin, kahit yung mga ka-close natin, mga best friend natin, mga kakilala natin, nakakalimutan natin kung sino-sino yung mga yon, no? Mga 1 oras, 2, 3 oras mo pa iisipin, sino nga ba to? Kilala ko to eh. So it saves you time. Bakit? Nakasulat na po kung sino-sino sila. Pangalawa, it increases your sales and income. Once na meron ka dyan na, kumbaga, sinulat mo, di ba? I-highlight mo ngayon sino yung mga nakausap mo na nag-join na. Tapos yung mga i-highlight mo rin yung mga hindi mo pa nakakausap. Doon sa mga nag-join na, kumita ka na doon. Tapos kumikita ka pa monthly kasi nagsusubscribe po, di ba? Monthly. Tapos yung mga hindi mo na-highlightan ngayon, yun yung babalikan mo, no? And it will keep on increasing and increasing your sales and definitely your income. And pangatlo, it replaces your inactive or expired affiliates. Once na meron kang prospect list, hindi ka malulungkot na meron pong hindi nagsusubscribe, no? Bakit? Kasi marami ka pang kakausapin eh. Kumbaga tatawanan mo na lang sila di ba? Na sila yung nawalan, di ba? Kapag hindi po sila nakapag-subscribe. Ikaw hindi ka malulungkot. Bakit? Marami pang mga tao na pwedeng sumali sa atin, hindi sila kawalan. Tama po ba? Okay. Ngayon, ang tanong is how to prepare a prospect list. Papaano ba gumawa ng prospect list? Meron po tayong steps po dyan. Papaano ginagawa si prospect list? Number 1, shoot for at least 100 names. Kasi ang mga tao, average po, 200 to 300 ang kakilala. So hindi po 200 to 300 yung ililista mong pangalan. 100 lang. No? Pag nakalista ka na ng 100 pangalan, number 2, highlight the top 10 prospects. So unahin mo yung may pera, kumbaga kayang makapaglabas ng 3,000 at least, yung standard po natin. And number 3, identify the first 2 you will contact. Kailangan malaman mo kung sino sa 10 doon yung unang 2 mo na ipoposisyon nakakausapin mo, di ba? Kasi yung unang 2 na yon, yun talaga yung mabibiyayaan. Bakit? Una mo silang 2 Lahat ng magiging pangatlong kausap mo, pang-4 na kausap, pang-5, pang-6, lahat salo na nila. Bakit? Wala namang ibang paglalaglagan sa matrix kundi sa ilalim din nila, di ba? Okay. So, natututo po ba tayo? Type number 4 nga po sa mga natututo, sabi po ni Coach All In. Dapat may GLLA ka para may maituro ka, para may makaduplicate sa'yo at para magkaroon ng big network at makuha mo ang big dreams. Yun, tama. Galing talaga ni Coach All In, no? So comment lang tayo mga coach, no? So ito po, yung sumunod na tanong, pangatlong tanong, who is a prospect? Sino ba yung mga prospect? Sino ba yung mga dapat kausapin? Ngayon, bibigyan ko ng kahulugan. I-define po natin ano ba ibig sabihin ng prospect. Ang kahulugan ng prospect is every person you know. Lahat ng kakilala mo, prospect. Number 1, definition. Number 2, definition. Every prospect knows is a prospect. Diba number 1, lahat ng kakilala mo, prospect. Yung number 2, lahat ng kakilala nila, prospect na rin po yun. Halimbawa, meron kang kinausap, tapos yung kinausap mo hindi nag-join sa'yo. So, ang sunod nun is, para mas dumami yung prospect mo, kahit ni-reject ka niya, pwede po ba, bigyan niyo po ako ng 2 pangalan, 2 Facebook profile na referral niyo po, Ako na lang po kakausap, pasasalamat, kumbaga, utang na loob ko po sa inyo po yan na kung bibigyan niyo po ako ng referrals.
Yon. So yung una mo, kahit na yan po ay nag-reject sa'yo, binigyan ka niya ng dalawa kasi libre naman, wala naman siyang ilalabas na pera eh. Ang gagawin niya lang, magbibigay ng dalawang Facebook profile, dalawang pangalan lang. Hindi niya ba ibibigay yon? O ibibigay niya yun, pagdadamot pa ba niya sa iyo yun? So kahit na na-reject ka ng isa, pwede ka ngayong magkaroon ng dalawa, no? Dalawa. Paano kung yung dalawa na yun nag-join? Di ba? So yun yung ibig sabihin ng every person a prospect knows is a prospect. Lahat ng mga kakilala ng kakilala mo ay pwede mong maging prospect. Number 3, every person you have ever met and will ever meet is a prospect. Lahat ng mga tao na makakasalamuha mo, makakadaupang palad mo, yan po ay prospect. And number 4, every person who walks, talks, and breathes, lahat ng naglalakad, nagsasalita, humihinga within 10 feet of you is a prospect. Lahat ng abot tanaw mo, no? Lahat ng nakikita mong tao, lahat yan prospect. So, sino magsasabi po na palugi ang negosyo natin? Kung lahat po ng natatanaw po natin ng mga tao is sa prospect. Sino po magsasabi na hindi po kaya na kumuha ng 2 o 3 sa pagkadami-daming tao po, no, na nakakasalamuha po natin? So number 1, systematically write your prospect list. Pag sinabing systematically, may sistema. Letter A, letter B, letter C. Pag sinabi letter A, warm list. Pag sinabing warm list, mga kakilala mo. Kasi warm di ba? Pag sinabing warm, parang kadugo, ganun, di ba? Pag sinabing cold list, mga hindi mo kamag-anak, hindi mo kakilala. Yan naman ang ibig sabihin ng cold list. Pag sinabing C naman po, out of town list. Yung mga malayo sa bahay nyo, no? Maggawa ka rin ng listahan. So nagets nyo? Una, kakilala mo, mga kamag-anak mo, kaibigan mo. Pangalawa, acquaintance lang, cold list. Kilala mo lang sa mukha. Pangatlo, hindi na siya sakop ng vicinity or ng area mo. Andun siya sa malayong lugar. No, lagay mo lang. Kumbaga sa isang papel, hatiin mo sa 3. Lagay mo dun sa una, mga warm list. Tapos sa gitna, cold list. Tapos dun sa pangatlo, out of town list. Pangalawa, i-pre-qualify nyo yung prospect. Kumbaga, andoon na pwede nyong isort. Kumbaga sa Excel, di ba, may sort. Isort mo din manually. Sino-sino yung top 10 mo na unang kakausapin mo. Tapos dun sa top 10, kuha ka kagad ng top 2 po doon. The number 3, connecting with your prospects. So una is first call, no? Ando na magbi-build ka lang ng excitement. Hindi mo ipapaliwanag sa kanya everything about Seacrest. Magbi-build ka ng curiosity. Kasi once na nakapag-build ka ng curiosity, kasi sa invitation kasi, sa pagko-call po kasi, tandaan po natin yung kiss, no? O halik sa English, di ba? KISS, K-I-S-S. Ibig sabihin, meron po kasi yung acronym, yung KISS. Keep it short and simple. Kailangan po, pag nagkausap po tayo ng mga prospect, you have to keep it short and simple. Tapos, once na naramdaman nila yung excitement sa'yo, no? Tapos, ano mangyayari? A-attend ngayon sila ng Zoom. Ayan. Kasi naramdaman nila, ano ba yun? Ba't ganun na lang ka-intense yung kanyang, yung invitation niya, di ba? Yung kanyang pagtawag. Tapos pag naka-attend na po ng Zoom po yun, o kaya pinasahan mo ng ready-made video na 5 minutes, 3 minutes, pa-follow up mo ngayon yung prospect mo. And number 4, your power prospects. Prospects, sino yung mga pang presidential director mo, no, na pwede maging direct yan. Isulat mo rin yan, no? Okay. So, last slide. Tatandaan po natin yung GPS, ha. We have to get in, plug in, and stay in. Pag sinabing get in, makapag-join ka. No? Ikaw na naka-join na, whether standard, premium, or VIP, no? Magpa-plug in ka lang, no? Subscribe ka.
Nang sa gayon, hindi ka mawawala sa matrix. You will be stay in. Okay. So success activities, your top 20 prospects. Then practice mo 180 prospects. Ibig sabihin, no? Pag meron kang 20 tapos 180 yung yung nasa ilalim ng top 20, ibig sabihin 200 names po 'yun. Diyan meron talagang meron talagang sasali diyan. Kasi 200 ba namang pangalan po 'yan. Dalawa, tatlo, walang sasali diyan. Merong sasali po diyan. Your top 180 your top 180 or yung 80% is the practice which produces 20%. Nagigets nyo? So, ang gagawin nyo, pag nakasulat na kayo ng 200 pangalan, ihiwalay nyo muna yung 20. Magsimula ka doon sa 180. Ibig sabihin, ando na hindi ka masasaktan kahit hindi sila mag-join kasi pagpapraktisan mo sila. Kumbaga, kapag meron ka ng mga tao na kakausapin, may mga pagpapraktisan ka muna. Tapos pag na-practice ka na, tapos nagamay mo na, kumbaga confident ka na na kaya mo nang kausapin yung top 20 na prospects mo, mag-yes na sila. Alam niyo bakit? Once na kinausap mo kagad sila nang hindi ka praktisado, ano mangyayari doon sa top 20 prospects mo? Will they say yes or will they say no? Magno-no agad sila, reject ka kagad. Bakit? Hindi ka nag-practice eh. Pero kung sa 200 names, ginawa mo, sino kaya yung mga parang hindi talaga sasali. Meron ka ganun na no? Na halimbawa yung mga negative ang mga attitude o kaya negative kung mag-isip, unahin mo na yun. No, wag na muna yung positive. Bakit? Yung mga negative na yan, ang purpose mo, bakit mo sila kakausapin? Pagpa-practicean mo. Tapos, pagka magaling ka na, nakapag-practice ka na, praktisado ka na, saka mo ngayon kakausapin yung top 20 prospects mo. Pwede magaling ka na, di ba? Kaya your top 180 or yung 80% is the practice which produces 100% yes. Nung 20% mo, lahat sila, yung 20, sasali na. Bakit? Ang ganda ng presentation mo. Ang ganda ng pagkakalatag mo ng secrets. Yung tipong sa latag mo pa lang, hindi na sila wala silang wala silang maibubutas na pangit sa secrets o doon sa inilatag mo kasi ang ganda ng pagkakapaliwanag mo. So your top 20% produces 100%. So next training po natin sa Monday, no? Gusto niyo pa po ba ng next training po sa Monday? Type number 5 nga po sa mga gusto pa po ng training next Monday. Ako po ulit. Ito po yung ituturo ko po. Aalamin natin paano po ba yung tamang pag-i-invite. Next Monday ituturo ko po sa inyo yan. Paano mag-invite, ano yung art of inviting, no? Bibigyan ko kayo ng ng sikreto ko, no? Yung nasa notes ko, kinaka-copy paste ko lang yan eh. I-reveal ko na, no? Para kahit kayo ready-made, no? Gayahin nyo na lang, kopyahin nyo na lang para magkaroon din po ng resulta po, no? Yung bawat kausap po ninyo. Kasi may art of inviting po na tinatawag. Yun po yung ginagamit ko po na kung saan tinuturo ko din po sa team. Sa team ko po, kumbaga bakit po naging mabilis yung national director, bakit po naging strong or solid po yung organization or yung team by the grace of God po is dahil po sa sikreto po na to na i-reveal ko sa Monday kaya wag na wag po kayo mawawala. And papaano ginagawa yung ABC rule at papaano ginagawa yung goal setting. At may bonus pa po ako sa inyo, no? Sasabihin ko rin yung how to handle the common objections. Una, ilalatag ko muna ano-ano po ba yung mga pangkaraniwan na binabala ng mga tao na sinasabi nila para umayaw na lang, di ba? May objection yan sila eh. So papaano po yun sinasagot? I will give you free scripts sa kada objections. With that, no, kung meron po kayong mga tanong, open po yung ating chat box para po sa question and answers. Ayan, so thank